Good morning Pilipinas, sa mga kabubukas lamang ng telebisyon, narito po ang latest sa ating binabantayang bagyong Marce. Hanggang kaninang alas 5 po ng madaling araw, ito po ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa, yan naman po ay sa layong 320 kilometers, yan po ay west ng Iba, Zambales. Taglay nito ang hanging umaabot sa 85 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 105 kilometers per hour. Inaasahan natin ang patuloy na pagkilos itong ating nabanggit na sama ng panahon. Yan naman ay sa direksyong pahilaga sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, inaasahan naman natin na within the day o ngayong araw inaasahan ang tuluyang paglabas nitong ating binabantayang bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman sa mga susunod na oras, inaasahan pa rin natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dito yan sa atin sa Metro Manila, gayon din sa rehiyon nitong Ilocos, pati na rin sa rehiyon nitong Cordillera, gayon din sa Cagayan Valley at sa bahagi nitong gitnang Luzon. Kasama rin sa mga dapat maghanda sa pag-ulan ang bahagi ng Cavite, Rizal at hanggang sa bahagi nitong Northern Quezon. Ang natitirang bahagi naman nitong Luzon, gayon din itong Visayas at Mindanao, makakaranas naman ng pangkalahatang maaliwalas na panahon, pero paghandaan pa rin natin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas pa rin ang gale warning. Dito po yan sa northern seaboards nitong Hilagang Luzon. Ibig sabihin mararanasan dito ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya naman bawal muna ang pagpalaot, lalong-lalo na sa mga may maliliit na sasakyang pandagat. At ayon nga sa Pag-asa, tinatayang 20 bagyo ang pumapasok o nabubuo sa Philippine Area of Responsibility kada taon. Bukod sa kahandaan, mahalaga rin ang pagsasaalang-alang sa maaaring mangyari matapos ang bagyo. Kaya naman narito ang ilang paalala. Para mapanatili ang kaligtasan ng pamilya matapos ang anumang sakuna, lalo na ang bagyo, mahalaga na is-check natin ang security ng bawat isa. Maaari nating tingnan kung sino ba sa ating mga membro ng pamilya ang nasugatan para naman kaagad silang mapatingnan sa mga eksperto. Siguraduhin din na tapos na talaga itong bagyo bago tayo lumabas ng ating mga tahanan. Iwasan natin ang pagpunta sa mga bahaing lugar o kaya naman ay sa mga tulay na posibleng gumuho. Mahalaga rin na tingnan natin ang ating mga tahanan at suriing mabuti ang mga pinsala dito. Iwasan natin ang paglapit sa mga outlets ng kuryente para na rin makaiwas dito sa pagkakuryente. Mahalaga rin na mag-ingat tayo sa posibilidad ng pagkakaroon ng sunog. Mahalaga rin na bantayan natin yung pagkakaroon ng mga panis na pagkain. Tiyakin natin ang kalinisan para naman makaiwas sa pagkakasakit matapos ang bagyo. Ito rin mahalaga na protektahan natin ang ating mga sarili laban nga sa pagkakasakit. Importante rin na kuhaan natin ng larawan o kaya naman ay video ang pinsala sa ating mga kapaligiran, lalong-lalo na sa ating mga tahanan para naman matiyak na maiko-cover ito ng insurance. Mahalaga rin na sabihan ang mga otoridad sa nangyaring pinsala sa inyong mga tahanan. Ito po'y para naman matiyak na mabibigay ng sapat na ayuda sa mga apektadong komunidad. At sa kabila naman ng hamon na panahon, importante pa rin na salubungin natin ang Kapaskuhan. Nakabili na ba kayo ng panregalo sa inyong monito o monita? Naku, dapat lang dahil 28 days na lamang ay Pasko na. At dito na po nagtatapos ang aming programa ngayong umaga. Sundan kami sa aming mga social media accounts, bisitahin ang aming website at i-download na ang Panahon TV mobile app para oras-oras handa ka sa magiging lagay ng panahon. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Jonyo. Naniniwalang umaraw man o bumagyo, matatag ang pusong Pilipino. Magandang umaga and happy Sunday sa inyong lahat.